Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Tila tuluyan na ngang umiyak itong sikuting ng norte na ito matapos ngang ilaglag ni Escudero at Pimentel ang kanyang mga kabalbalan. Ngayon nga ay talagang hindi na makakawala itong sikuting ng norte na ito dahil tinatraidor na rin siya ng mismo niyang kasama at kinakasama ngayon. Dito nga natin mapapatunayan na ang mismong magpapabagsak nga kay kuting ng norte na ito ay wala nang iba kundi si Lisa Smugs dahil nga sa salapi na masyadong malaki na ang kanilang kinukulimbat at talagang mas taas pa si Lisa Smugs kaysa kay kuting ng norte na ito. Dito nga natin makikita na banat nga ng maraming netizen na nagkaroon nga tayo ng Puppet King or tinatawag nating namumuno sa bansa natin dahil wala itong bayag, hindi nakikialam sa problema ng bansang Pilipinas at higit nga sa lahat ay linalaglag na mismo ng kanyang mga binabayaran ng salapi noon. Ang kanyang mga baho ngayon ay hindi na talaga maiiwasan na lumabas sa publiko at talagang linalaglag na rin ng kanyang mga kakampi. Ngayon nga ay makikita natin na talagang hindi nga talaga magkakasabwat itong mga ito kung pera na ang pinag-uusapan dahil dapat mas malaki ang kita ng bawat isa sa kanila. Ngunit ngayon nga ay bistado na ang mga kanilang kabalbalan na ginagawa at sana ay magkaroon pa tayo ng matinong mga abogado, matinong mambabatas na talagang kilitasin ang mga kasong ito at hindi palagpasin sa Korte Suprema. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Okay, nagpahayag itong si Senate President Chis Escudero na yung bagong direktiba, Memorandum Circular ng Malacanang, yung puwersahan na bagong Pilipinas hymn at saka pledge, isasama na awitin, ipanata, every flag ceremony. Nako, nagsalita ang Senate President, hindi kami kasali dyan. Pang-executive lang yan. Legislative at judiciary, hindi kami sakop. Ganon ang payag ng Senate President. Na tama naman. Kasi, di ba, equal branches of government. So itong Memorandum Circular, para lang sa under ng Executive Department. So, yun po, klaro na pahayag ng Senate President, hindi sila kasama, hindi sila susunod doon. Okay? So, I don't know, baka naman another kudita mangyari sa Senado dahil hindi naman siguro. Okay? Kasi kay ex-Senate President Sobirin, mabigat yung sa kanya dahil Chacha at saka PDEA leaks yung hindi niya sinunod. Okay, isa pang senador na kumontra. Si Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel. Para sa kanya, hindi rin. Binatikos o kahit sa Executive Department, hindi rin dapat, sabi niya. Dito, sa headlines ng Philippine Star, law needed to order singing of Bagong Pilipinas. According to Senator Pimentel, yung Memorandum Circular number 52 is not enough. Kailangan ng batas. Okay? So, basahin natin yung kanyang suggestion. I suggest, sabi ni Pimentel, I suggest that the executive branch submit a bill containing those ideas to amend the existing law governing the national anthem, pledge, and flag raising ceremonies. The Memorandum Circular is not sufficient. I believe a law is needed in order to authorize that. Pimentel, nagsasalita, bar top notcher.
Kalimutan ko anong year ito nagkapasa sa batas. Basta top-notcher siya. Mayroon na kasi tayong batas. RA 9841. Yes, RA 9841. Yung batas na yon mandated talaga na sa lahat ng mga gatherings, gobyerno, basta dito sa Pilipinas, ang bawat Pilipino kantahin yung Lupang Hinirang with fervor, passion, galing sa puso. O, batas yun. So, according to the bar top-notcher, kailangan magsabit ng bill at i-amend yung Republic Act 8491. Nabaliktad. RA 8491. Ito po yung So, Section 38, nakalagay ito sa RA 8491, stipulates that whenever the national anthem is played at a public gathering, it must adhere to the musical arrangement and composition by Julian Felipe. Attendees are also expected to sing the national anthem with fervor. Malala ko nung martial law, high school ako noon tinuro, pinakanta yung Bagong Lipunan song. Talagang unang pagkadinig ko pa lang, ang ganda yung tono, yung marcha, may bagong silang, may bago ng buhay. Nakakadala sa emosyon, nakakatat sa patriotism, nationalism, yung Bagong Lipunan. Ito ngayon, itong bagong Pilipinas hymn, yung mga nabasa kong comments, mga articles, para sa hip-hop, parang wala, it's not a hymn at all. It does not inspire. It does not touch the heart, yung patriotism. Wala lang. Nananawagan lang ng pagbabago. Ganun lang. Kaya lang yung composition, malayo. Lyrics, malayo. Okay. So, ano pa? It is important, ito, may isang profesora na bumatikos din. Law Professor Mel Santa Maria of Far Eastern University. Sabi niya, the memorandum on the Bagong Pilipinas Hymn and Pledge is in violation or goes beyond the mandate of RA 8491 or the Flag and Heraldic Code. So, sabi ng professor ng PIATE, the Office of the President just transgressed the law, which it claims it is implementing. Violation. Okay. So, the good professor, sabi niya, yung Memorandum Circular number 52 is a coercive memo. Namimilit. Yung kantang ito, yung Bagong Lipunan Hymn Kunuhay, na una kong narinig sa YouTube channel ng DepEd. Binasa ko yung mga comments. Halos 80% sa mga comments against sila sa hymn na ito, mga teachers na ito. Di ba ang title is Panahon ng Pagbabago. So, sabi ng mga teachers, ang daming sabi, panahon ng panggagago. Bagong Pilipinas, ang nagbago lang ay ang presyo. Tumataas ang presyo, yun ang nagbago. Ano pa? 2 taon na, wala pa ring pagbabago. So, ano talaga? Ito pa, hindi lang yung professor, pati itong Teachers Dignity Coalition, nagpayag din.
Teachers Dignity Coalition, a group of teachers ito sabi nila, yung calling, yung pagpuwersa na kantayin ang bagong Pilipinas hymn is a move reminiscent of political propaganda tactics seen during the Marcos years. Inuulit lang panahon ng Marcos Sr. But again, dahil estudyante ako nung pinapakanta ito, ganahan ko. At hanggang ngayon, memorize ko pa eh. Tumatak sa puso't isipin ko. Talagang disiplina kailangan. Naging disiplinado ang tao nung panahon ng martial law. Experience ko yun So sabi ng mga Teachers Dignity Coalition, the directive is impractical, unnecessary, and has nothing to do with educating students about nationalism and patriotism. Agree ba kayo? Hindi mo naman maituro yung ganyan sa kanta-kanta lang, lalo na kung okay lang sana kung maganda na hymn. Basta, I don't know kung napakinggan nyo na. Napakapangit ang tono, napakapangit ang lyrics. Teachers, dagdag ng Teachers Dignity Coalition. This initiative is superficial attempt to instill a brand of governance that instead of genuinely educating school children about nationalism and patriotism through exemplary lives of our national leaders, resorts to mandatory recitations and songs. Nako, ang bigat nito. Dapat, sabi ng mga teachers, ang ipakita yung exemplary lives of our national leaders. Gusto nila ng mamamayang Pilipino ay magbago. Ano ang buhay ng ating mga leaders ngayon? Wala kang makitang inspiration dahil wala kang nakikita na pagmamahal sa bayan na yung bayan muna bago sarili. Walang ganun. Lalo na itong nangyayari ngayon, yung People's Initiative. Ilang billions pundo ang ginamit para pang ayuda na yung pala may kahalong deception. Ano pa? Budget natin, ilang billion, 800 billion unprogrammed. Naging presidential pork barrel. Ang daming mga examples ng governance ngayon na hindi kaaya-aya. How can you expect people to change for the better? Madali yung gustong magbago para tumulong. Madali yan. Ipakita nyo lang, set the example. Ganun lang yan. Napakasimple. Hindi nadadaanin sa kanta at mga mayroon na nga lupang hinirang, di ba? Meron na, tapos panatang makabayan. Bakit pa padadagdagan ng bagong lipunang him at saka panata? Dubli-dubli lang. So, I agree with Senator Subiri na dapat magpasa ng batas. I-amend yung 8491 kung gusto nila. Hindi yung ganyan na ala martial law, ipipilit mo na lang lalo na sa mga estudyante. Co-Chair Congressman Adyong, with the permission of my co-chair, I would like to yield the floor to Senator Robin Hood Padilla, who is being requested by Senator Risa Hontiveros to read her opening statement. You have the floor, Your Honor, Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat po, mahal naming idol, General Senator Bato de la Rosa. Maraming salamat po. Meron pong mensahe yung ating pong mahal na minority, siya po ang hinahangaan din po natin, si Senator Risa Hontiveros. Meron po siyang gusto kong basahin sa inyo. Ang sabi po dito, sa kapahintulutan po ng lahat. Kanya po ito, hindi po ito sa akin. Ito po ay kay Senator Risa Hontiveros. At English po ito. Ito po ang binigay na misyon ni Senator Bato.
Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Section 15 of the Marawi Siege Victims Compensation Act provides that the Marawi Compensation Board shall determine the monetary compensation and award based on whichever is the lower amount of either the fair market value or the value of its total area per story, equivalent to an amount to be determined in the implementing rules and regulations of this act. The law's implementing rules provides a schedule of the replacement or repair costs of various structures. For example, the totally damaged concrete structures, the replacement cost shall be 18,000 pesos per square meter. However, some of the Marawi siege victims are questioning the method the Marawi Compensation Board has chosen to compute fair market value, which is to apply Ordinance Number 2, Series of 2021 of the Sangguniang Panlalawigan of Llano del Sur, which is equivalent to assessor's fair market value less depreciation. This has resulted in the compensation for some victims being grossly insufficient for the purpose of repairing the damage done. The victims have also been told that the only remedy is for Congress to amend the law by defining, removing, or redefining the term fair market value. The issue I would like to raise is this: what was the intent of the law when the phrase fair market value was used? And isn't there a better reference than an ordinance when computing this value? I understand that there are many existing ways of assessing the fair market value. It should be up to the MCV to choose one or even to define one that does not defeat the entire purpose of the law, which is to restore the victims to a dignified situation. Diba, build back better ang slogan noon? Dapat, yun pa rin hanggang ngayon. Yun lamang po, mahal na Ginoong General Senator Bato. Thank you, Your Honor, Senator Robin Hood Padilla, for reading the opening statement of Senator Risa Ontiveros. And if I may answer, what is the intent of the law for the term fair market value? I am one of the co-authors of this law. The intention of the law is to be fair. To be fair to everyone. But if fairness is not achieved through this particular provision, then we are open. We are open for any possible amendments or whatever. So, with the permission of Yes, I'd yes, like go to ahead, ask, Senator, since Co-Chair. Senator Robin Hood Padilla, our brother, read the message of Senator Risa Ontiveros, I guess the point of contention here, and we would like to delve into it really, is the issue on the actual compensation packages. I've also received quite a number of, I should say complaints from those who are waiting for actual compensation packages that somehow the intention of the law, which is pegged at the fair market value, translate that into actual compensation. It would have been, in the long run, it would have created a reduced amount of actual payment. That's actually the issue that I received. Now we would like to, as we go along, Mr. Chair, my dear colleagues, as we go along, maybe we can also discuss on how we can proceed, because I think the fair market value is subject for a taxation. I don't know how they would do that, but it's also subject to any form
process whatsoever. And that could be, I think, perhaps could be fitting to the intention of this joint committee hearing, which is actually to provide justice to those who have victimized by the Marawi siege. And maybe we can delve on that issue. And with the permission of my colleagues and co-chair, I think we have resource persons here that may want also to share their inputs and perhaps their position on the matter. With all due respect, maybe we can proceed before we tackle actual deliberating, the questions and answers, etc. Maybe we can give them way to also expound and express their position on this matter, Mr. Chair. Yeah, go ahead, Mr. Co-Chair. If you want us to entertain first the other resource person, because we have prepared here that first to speak is Yeah. Marawi Composition Board. Maybe yes. Okay, Maybe yeah. the lineup would be okay na. Okay. But after, I think, Mr. Co-Chair, after Attorney Maysara, the chair of the MCB, can also appraise us with the development as to the actual packages. I believe MCB also their hands are tied. No, they have to also follow the what is put in the law. No, wala ho silang choice but to follow the law. So I guess we can give way for Attorney Maysara Damdaman Latif, chairman of the MCB, to first render to us her report on the actual development and progress as to the compensation packages being released now. Thank you, Mr. Co-Chair. And as prepared by our Secretariat for an orderly hearing, there shall be a sequence of presentations from the government agencies. One is Marawi Compensation Board on the latest updates of the implementation of RA 11696. Number 2, Marawi City LGU. Number 3, DENR on the status of MCB's request for data sharing agreement. Number 4, water supply, LUA. Nandito ba LUA? LUA. Bauer, other related agencies. Ano kang participation ng Bauer dito? Your Honors, contractor po siya ng Contractor. for the bulk water supply. Okay, thank you. Number 5, electricity. We want to hear from ERC, Lasurico, SAM, PSALM, and other related agencies, others if any. So, with the permission of my co-chair, I would like to yield the floor to Marawi Compensation Board. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. I would like to also mention that in behalf of the Marawi Compensation Board, the board and bank is here, Your Honors. Thank you very much, Senator Ronald Bato de la Rosa, for having us here. Congressman Zia Alonto Adyong, the co-chair, for inviting us once again in this very honorable and, of course, very timely discussion on the Marawi Compensation Board. And, of course, my most favorite actor of all time, and the senator, and mahal ng masa po, Senator Robin Padilla. Mahal na mahal po namin yan kasi before pa po siya maging senador, alam ko po yung nasa puso niya. So, para po talaga siya sa masa at paglilingkod ng bayan, Senator. Of course, Congressman Mujib Hataman, matagal na rin po kami sa activism. Sabi ko nga po kanina, ito pong nangyari ngayon ay isa po to sa kahilingan ko sa ating butihing senador na magkaroon po ng Senate hearing, Joint Congressional Oversight hearing para po marinig po natin ano po yung nasa pulso ng masa. Ano po yung gusto ng CSO, ano rin po ang sagot ng MCB, ano rin po yung progress namin. So maraming salamat po dyan. Galing po ako doon sa sphere na yun, no? Yung konteksto na yun na mula pagkabata po namin, kasama po namin si Gob, ngayon ay congressman, nasa kalsada po kami. So ngayon, iba na po. Kami naman po yung nandito at nakikinig. So maraming salamat rin kasi sakay rin sa inspirasyon ko bilang isang aktivista, ngayon mambabatas. So Congresswoman Lima Poro, thank you very much also. You are the very first one who received us in your office. Remember, nung kaka-take out lang namin, then we visited you and then you heard us, I think, for 1 hour together with Khalid. So we will not forget that space where you provided us how our budget should be
So nakinig po kayo sa amin at nagbigay po kayo ng magagandang wisdom para po dumating kami sa araw ngayon. Kasi kung wala pong makikinig sa amin, wala rin pong mangyari sa budget namin. So salamat po sa suporta. And si Senator Riza po, isa po siya sa champion namin sa Senado, kaya po kami na-aprobahan ng budget last year. Kasama po si Senator Bato na nagkaroon po kami ng reserve, extra po na pondo na nagkakahalaga po na 6 na bilyon. Nasa GAA po yan. Nagpapasalamat po kami dahil meron po kaming naka-reserve po na additional na 6 billion aside po dun sa 2 billion namin ngayon. So maraming salamat. So Naubos na yan? Nasa 500 million na po kami. 500 Opo. million. I-report ko na po. Okay, thank you. So, napakahirap po nung naging journey po ng MCB dahil ang pinanggagalingan po natin ay talaga pong conflict, no? Napakalaking conflict nung 2017 na hanggang ngayon nakikita bakas na bakas pa po natin dahil hindi pa po talaga nakakabalik. Tama po yung sabi. Ang konsepto po ay rebuilding. Kailangan po makabalik, mag-heal yung mga tao. So ang marami compensation po agad-agad pagka po appoint sa amin, nag-establish po kami agad at nagtrabaho. No? In fact, wala pa kaming sahod noong time na yon. Nagsimula na po kami magtrabaho at kinagagalak ko pong mag-report. Nasa na po ba ang marami compensation board? A year after po na na-create po siya. So aming mahal na mga senador at kongresista at lahat po ng guest, mga government officials at CSO, ito po ang aming presentasyon sa inyo. So ito po ay ang aming goals, milestones, challenges, and action plan. Pinagmamalaki po natin to, hindi po kasi madali bago po kami makarating dito sa kung saan po kami ngayon. Ang aming pong vision, nakikiisa po kami na sa 2028 lahat po ng claimant under RA 11696, ang Marawi Siege Victim Compensation Act, ay matatanggap po nila ang karampatang award ng monetary compensation. Yun po ang aming vision. Ang mission po ng board ay magbigay ng monetary compensation sa lahat ng eligible lang po. Yung totoo pong may pag-aari na nawalan at nasira. By ensuring a transparent, efficient, timely, and accessible compensation process. So, ibig sabihin po, hindi po kami nagbabagal, nagmamadali po nga po kami. Talaga pong mainit po yung naging debate namin. Ano ba ang magiging valuation? Dahil pag nagkamali po kami, natatakot po kami na after 5 years, kami pong habulin ng COA. Wala na po kami maibabalik. Dahil naipamigay na po namin. So talaga pong naging masusi, detalyado, at talagang very meticulous po ang ginawa namin proseso. Paano kami magbabaluate? So sa mga milestones po, sa aming intake, naka 14,000 na po ang aming na-receive na claim. No? Sa legal unit, meron din po tayo dyan. Yan po yung nag-evaluate ng dokumento. Sa technical, yung aming mga engineer, yung ocular inspection. Sa board secretary, siya po yung nag-approve ng evaluation report. At sa board in division at NBank, yan po yung nag-adjudicate at nag-award. Gusto ko lang po malaman yun na ito po yung proseso. Una, magpa-file po kayo. Kasi ang akala po ng iba, ayuda po siya na mabilis. Parang yung 73,000 na pinabigay po nung panahon po nung siege na 73,000, pag nagrehistro ka, bigay na sa'yo agad. Hindi po ganun ang Marawi Compensation Board. Ginawa po siya, in-structure po siya ng batas na isa siyang quasi-judicial body, isang quasi-court. Parang korte po talaga siya na nag-hear kami ng evidence, magpa-file kayo, i-scrutinize. Dahil million po yung pinag-uusapan, hindi po barya. Kailangan po masusi ang pag-examine, pag-evaluate, at pagtingin sa istruktura dahil baka mabayaran namin maling tao. At marami rin pong nagpa-file ngayon na fake claim. Dahil nakikita po nila na ang Marawi Compensation Board ay nagbabayad na. So ito po yung mga steps na undertake. Hindi po automatic, may adjudication po yan. Ibig sabihin, ina-adjudicate. Pinapasadahan po yan sa adjudication or sinasabi natin na quasi-court. Dahil quasi-judicial body po siya. So ito po yung steps, no? Filing ng claim, magpa-file kayo, ipopost po namin yan. Ibig sabihin lahat po ng magtatanong, mag-o-oppose, gusto mo pong sabihin na mali,
Hindi po siyang may-ari. Meron po silang karapatan na mag-file sa amin through a written opposition at hindi po tinatago yan dahil napaka-transparent po ng Marawi Compensation Board. Sa katunayan, 26,000 na po yung nag-like sa amin, 14,000 yung nag-file. Ibig sabihin, matindi po yung IEC campaign na ginawa namin. Open po kami sa Dito nga natin makikita na talagang hindi na nga makakawala itong siguting ng Norte na ito dahil mismong kabaro niya na ang naglaglag sa kanyang mga kabalbalan na ginagawa sa bansang Pilipinas. Kaya naman ngayon ay magkakalaman na kung sino nga ba talaga ang mga sinungaling at katotohanan ang sinasabi at magkaharap-harap na sila sa Korte Suprema. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.